Narinig ng lahat ang malutong na tawa ni Felina habang hawak-hawak ang braso ni Mira. "Wala ka ng silbi, kaya ibebenta na lang kita!" sigaw niya. Sabay tulak sa dalaga papasok sa engrandeng mansyon ni Don Rafael. Nagpupumigla si Mira, nanginginig sa kahihiyan at takot habang pinagmamasdan ng mga bisitang nakadamit marangya. "Isang hamak na palamunin, ngayon gagamitin para makapagbayad ng utang." Dagdag pang insulto ng madrasta, dahilan para mapayuko si Mira sa sakit. Ngunit sa unang gabi ng pagkakapiit, isang pamilyar na tinig ang bumungad. Ang binatang minsan niyang niligtas noon. Bakit siya naroon? At bakit matagal na pala siyang pinapahanap? Dalaga, pinambayad ng stepmom sa milyonaryo. Sa unang gabi, bakit naroon ang binatang niligtas niya noon? Matagal na pala siyang pinapahanap dahil narinig ng lahat ang malutong na tawa ni Felina habang hawak-hawak ang braso ni Mira. "Wala ka ng silbi, kaya ibebenta na lang kita!" sigaw niya. Sabay tulak sa dalaga papasok sa engrandeng mansyon ni Don Rafael. Nagpupumigla si Mira, nanginginig sa kahihiyan at takot habang pinagmamasdan ng mga bisitang nakadamit marangya. "Isang hamak na palamunin, ngayon gagamitin para makapagbayad ng utang." Dagdag pang insulto ng madrasta, dahilan para mapayuko si Mira sa sakit. Ngunit sa unang gabi ng pagkakapiit, isang pamilyar na tinig ang bumungad. Ang binatang minsan niyang niligtas noon. Bakit siya naroon? At bakit matagal na pala siyang pinapahanap? Kabanata 1. Ang sakripisyo ng dalaga. Tahimik ang maliit na bahay na tinitirhan ni Mira. Sa murang edad, sanay na siya sa gawaing bahay, paglalaba, pagluluto, at pag-aalaga sa sarili dahil bihira niyang makita ang madrastang si Felina sa loob ng bahay. Kung hindi nasa sugalan, abala ito sa pakikipag-inuman sa mga kaibigan. Si Mira naman, simple lang ang pangarap, makapagtapos ng pag-aaral at makahanap ng trabaho para kahit papano ay makaahon sa hirap. Ngunit, tila hindi iyon ang plano ng kapalaran para sa kanya. "Hoy Mira!" Malakas sa tawag ni Felina mula sa labas ng bahay. May halong yabang ang tono nito. Tipikal kapag o may nakuha siyang pera. Paglabas ni Mira, naamoy niya agad ang matapang na pabango at usok ng sigarilyo ng madrasta. "Ano po iyon, Tia Felina?" Maingat na tanong niya, bagaman naramdam na niya ang kaba. Nakangisi si Felina. Ngunit, ang mga mata nito'y matalim. "Mag-ayos ka ng sarili mo. May pupuntahan tayo ngayong gabi. Hindi ka na makakatanggi." Napakunot ang noo ni Mira. "Saan po tayo pupunta?" Hindi sumagot agad si Felina. Pagkus ay humugot ng malalim na hininga bago tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. "Wala ka namang silbi dito. Isang palamunin lang. Pero ngayon, may pakinabang ka na." Ramdam ni Mira ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. May kutob siyang masama. Sa halip na sagutin pa, bumalik siya sa loob para ayusin ang lumang bestidang madalas niyang gamitin para sa mga espesyal na okasyon. Hindi niya alam kung anong mangyayari, pero batid niya na delikado. Pagdating ng gabi, isinakay siya ni Felina sa isang maggarang sasakyan na tila hindi akma sa kanilang pamumuhay. May huminto sa tapat ng bahay nila. Isang itim na kotse na tila galing pa sa Maynila. May nakaupo sa loob na driver na pormal ang suot. Habang nasa biyahe, nakatingin lamang si Mira sa bintana. Mabigat ang dibdib niya, parang may nagbabadya. Samantalang si Felina ay abala sa pagkukumpol ng alahas na nakasabit sa leeg niya.
pilit ipinapakita ang ganda na matagal nang natabunan ng bisyo. Pagdating sa isang engranding mansyon, halos mabingi si Mira sa tibok ng kanyang puso. Ang mga ilaw ay maliwanag. May mga mamahaling sasakyan sa garahe at halatang may okasyon sa loob. Ang mga taong pumapasok ay nakadamit marangya, mga gown, suit at kumikislap na alahas. "Dito ka na bababa," utos ni Felina habang mahigpit na hinahawakan ng braso ni Mira. "At huwag kang magpupumiglas. Kapag sinira mo ang plano ko, lagot ka sakin." "Plano? Ano pong ibig niyo sabihin?" Halos bulong na tanong ni Mira. Nanginginig ang tinig. Ngunit sa halip na sagutin, hinila siya ni Felina papasok ng mansyon. At doon, narinig ng lahat ang malutong na tawa ng madrasta. "Wala ka ng silbi, kaya ibebenta na lang kita." Malakas na sigaw nito. Napatigil ang mga bisita. Naglingunan at ang ilan ay napabulong sa isa't isa. Ramdam ni Mira ang pagkasunog ng kanyang pisngi sa kahihiyan. Parang gusto niyang lamunin ng lupa. "Isang hamak na palamunin. Ngayon gagamitin ko para makapagbayad ng utang," dagdag pa ni Felina. Halos ipagsigawan sa lahat. Dahan-dahang lumapit ang isang lalaking nasa kalagitnaan ng 50 o 60 ang edad. Matikas pa rin ang tindig, nakasuot ng itim na suit at ang presensya niya ay nangingibabaw. Siya, si Don Rafael, kilalang milyonaryo sa kanilang lugar. "Mabuti naman at dinala mo na siya," malamig na sabi ng Don. Walang bahid na emosyon ang mukha. "Sa ganitong paraan, bayad na ang kalahati ng utang mo." Lalong nanlumo si Mira. Ngayon niya lang lubos na naintindihan. Ipinambayad siya ng kanyang madrasta. Parang isang gamit na maaaring ipasa para lamang makaligtas sa pagkakautang. Nagpumiglas siya. Pilit na inalis ang pagkakahawak ni Felina, ngunit mahigpit itong nakakapit. "Ayoko! Hindi ako papayag!" "Wala kang karapatan tumutol!" Sumigaw si Felina, sabay tulak sa kanya papalapit kay Don Rafael. Napayuko si Mira, nanginginig. Habang naririnig niya ang mga bulungan ng mga bisitang nakapaligid. Napakabata pa niya, sobrang ganda. Kawawa naman ang dalaga. Pero ano bang magagawa niya? Utang ang usapan. Sa kabila ng lahat, pinilit niyang lakasan ng loob. Tumingin siya kay Don Rafael. Pilit pinapakita ang tapang kahit basag na ang puso niya. "Kung akala niyo, mananatili akong tahimik, nagkakamali kayo. Hindi ako laruan para ipambayad." Sandaling natahimik ang paligid. Ngunit ngumiti lamang ng malamig si Don Rafael. "Hindi kita bibigyan ng masakit na parusa, Iya. Ang kailangan ko lang, sumunod ka." Pagsapit ng gabi, ipinasok siya sa isang malawak na silid sa ikalawang palapag ng mansyon. Mahogany ang mga kasangkapan, may malambot na kama at halatang hindi na natinirhan ng matagal. Ngunit sa halip na aliw, takot ang namutawi sa puso ni Mira. Umupo siya sa gilid ng kama, mahigpit na yakap ang sarili. Sa isip niya, paulit-ulit na naglalaro ang mga salitang binitawan ng madrasta. "Ibebenta na lang kita." Mga luha ang unti-unting bumabagsak mula sa kanyang mga mata. "Bakit ako pa? Wala na bang ibang paraan? Bakit lagi na lang ako ang nagsasakripisyo?" Bulong niya sa dilim. Ngunit kahit ganoon, may munting apoy ng galit na sumisindi sa kanyang dibdib. Hindi niya hahayaang manatili siyang biktima.
Kung ito man ang simula ng kanyang pagkakapiit, ipapakita niya na hindi siya basta-basta masisira. At doon nagsimula ang isang gabing puno ng takot, galit, at pangakong hindi siya magpapadala sa kamay ng mga taong umaabuso sa kanya. Kabanata 2. Ang misteryosong binata. Tahimik ang malawak na silid na tinutuluyan ni Mira sa mansyon. Sa kabila ng ganda ng mga kurtina, malambot na kama, at mga mamahaling kagamitan, para sa kanya ay tila ito'y kulungan. Hindi siya mapakali, parang bawat segundo, hinihigop ng kaba ang kanyang dibdib. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang malawak na hardin na puno ng ilaw. Mga bulaklak na pinapangalagaan at isang fountain na patuloy na umaagos. Ngunit sa likod ng kagandahan nito, dama niya ang bigat ng tanikala. Paano ako nakarating sa ganito? Mahina niyang bulong. Habang nakatingin sa hardin, may narinig siyang mga yabag mula sa hallway. Dahan-dahan siyang lumayo sa bintana at nagtago sa likod ng kurtina. Pumasok ang isang kasambahay para magdala ng pagkain, ngunit hindi siya lumapit para kunin ito. Nang makaalis ang kasambahay, saka siya naglakad palabas. Hindi niya alam kung saan pupunta. Basta gusto lang niyang makita kung may paraan para makatakas. Sa kanyang pag-iikot sa mansyon, dumaan siya sa maluwang na bulwagan kung saan may nakasabit na malaking larawan. Pamilya, mga negosyante, at ilang hindi pamilyar na muka. At doon niya ito nakita. Isang binata na nakasuot ng simpleng polo, ngunit halatang mamahalin ang tatak. Matangkad, maayos ang tindig, at may kakaibang aura ng kagalang-galang na pagkatao. Ngunit higit sa lahat, pamilyar ang kanyang muka. Napahinto si Mira. Nanlaki ang mga mata. Hindi. Posible ba? Bulong niya. Naramdaman ng binata ang kanyang titig, kaya lumingon ito. Sa mismong sandali na nagtagpo ang kanilang mga mata, parang huminto ang oras. May mga alaala mula sa nakaraan ang biglang bumalik kay Mira. Siya ba talaga yun? Bumalik sa isip niya ang isang eksena noong bata pa siya. Isang batang lalaki ang nadula sa ilog malapit sa kanilang baryo. Lahat ay natakot, lumapit, ngunit siya, kahit mahina at payat, tumalon at pilit siyang hinila palabas ng tubig. Ngayon, narito ang binatang iyon. Mas matangkad, mas gwapo, at halatang galing sa mayamang pamilya. Mira? Halos hindi makapaniwalang tanong ng binata. May kakaibang init sa kanyang tinig. Adrian, mahinang niyang sagot. Halos hindi makapaniwala ng iyon nga ang pangalan na minsan niyang narinig noon. Lumapit si Adrian. Mabagal, ngunit diretsyo. Parang baka biglang maglaho. Ikaw nga, hindi ako nagkakamali. Ikaw ang batang babae na nagligtas sa akin noon. Hindi agad nakasagot si Mira. Nanatili lamang siyang nakatingin. Pilit inaalala ang mga detalye ng nakaraan. Ngunit ang bigat ng kasulukuyan ay bumabalik sa kanyang isip. Ipinambayad siya ng madrasta. At ngayon, narito siya sa mansyon na tila kulungan. Bakit? Bakit ka nandito? Tanong niya, bakas ang gulat at pagtataka. Napangiti si Adrian, ngunit may halong lungkot sa kanyang mga mata. Dapat ako ang magtanong niyan sa'yo. Hindi ko inakala na dito pa kita muling makikita.
Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang mga ilaw mula sa chandelier ay kumikislap. Para bang pinapatingkad ang tensyon ng muling pagkikita. Hindi natuloy ni Mira ang sasabihin. Pinilit niyang iwasan ang mga mata ni Adrian, ngunit masyado itong matalim, puno ng damdamin na hindi niya maipaliwanag. Lumapit pa si Adrian. Halos abot na niya ang kamay ni Mira. Simula nung araw na yon sa ilog, hindi ka na nawala sa isip ko. Pinahanap na kita. Matagal na. Nagulat si Mira sa kanyang narinig. Pinahanap? Bakit? Ngunit bago pa siya makasagot, dumating ang isang matandang kasambahay at marahas silang pinutol. Binibini, kailangan nyo nang bumalik sa inyong silid. Bawal kayong gumala. Mabilis na umatras si Mira, parang natauhan. Pasensya na, kailangan kong bumalik. Nakaramdam si Adrian ng pagkadismaya, ngunit bago siya tuluyang makaalis, nagsalita ito ng marahan. Hindi ito ang huli nating pag-uusap, Mira. May mga bagay kang dapat malaman. Sa kanyang pagbabalik sa silid, mabilis ang tibok ng puso ni Mira. Hindi niya alam kung dapat siyang matakot o matuwa. Sa kabila ng lahat, hindi niya maikakaila. May kakaibang ginhawa siyang naramdaman na makita si Adrian. Ngunit may mga tanong na gumugulo sa isipan niya. Bakit siya narito? Anong kinalaman niya kay Don Rafael? At bakit parang matagal na niya akong pinapahanap? Habang nakahiga siya sa kama, ramdam niya ang init ng titig ni Adrian na kanina pa humahabol sa kanyang alaala. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang dalhin siya sa mansyon, nakaramdam siya ng kakaibang liwanag sa dilim ng kanyang sitwasyon. Ngunit kasabay ng liwanag na iyon, naroon din ang pangamba. Dahil kung si Adrian nga ang binatang minsan niyang niligtas, ibig sabihin, hindi na simpleng sakribisyo lang ang haharapin niya, kundi isang malalim na kwento na mag-uugnay sa kanilang dalawa. Kabanata 3. Ang Sikretong Kontrata. Kinabukasan, maagang nagising si Mira. Halos hindi siya nakatulog sa buong gabi. Iniisip ang pagkikita nila ni Adrian at ang kakaibang kilos ni Don Rafael. Nang bumaba siya mula sa silid, sinalubong siya ng malamig na titig ng isang kasambahay. Para bang isa siyang banyagang walang karapatan tumapak sa mansyon. Mamaya raw may kakausapin ka. Maikli at walang emosyon na sabi ng isang kasambahay. Hindi nagtanong pa si Mira. Tahimik lang siyang umupo sa mahabang mesa ng kainan kung saan nakahain ng mga pagkaing hindi niya inaasahang matitikman. Tinapay na mamahalin, gatas, keso at prutas na bihirang makita sa kanilang baryo. Ngunit kahit gutom siya, wala siyang ganang kumain. Ang isip niya ay punong-puno ng tanong. Matapos ang ilang oras, ipinatawag siya sa opisina ni Don Rafael. Malaki ang silid, punong-puno ng libro, mga painting at isang malaking mesa na punong-puno ng dokumento. Nandoon si Felina, nakangisi, tila panalo na naman sa sugal ng buhay. Maupo ka, malamig na wika ni Don Rafael. Dahan-dahang umupo si Mira. Ramdam ang panlalamig ng hangin mula sa aircon na lalong nagpapakaba sa kanya. May kailangan kang malaman, dagdag pa ni Don Rafael. Hindi ka basta dinala rito para paglaruan. May pipirmahan tayong kontrata.
Napakunot ang noo ni Mira. Kontrata? Agad na inilabas ni Felina ang isang makapal na folder at inilapag iyon sa mesa. Ito yon, nilagdaan ko na. Ikaw na lang ang kulang. Kinabog ang dibdib ni Mira habang binubuklat ang papel. Doon nakasulat na siya'y magiging kasama ni Don Rafael sa loob ng 1 taon. Hindi bilang asawa, hindi rin bilang kasambahay, kundi parang isang alila na tila laging nasa tabi ng Don bilang kabayaran ng 1,000,000 piso na utang ni Felina. Halos hindi siya makahinga habang binabasa ang bawat linya. Ito, hindi totoo. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Natawa ng mapait si Felina. Ikaw ba may pera? Wala. Ako ang pumirma, kaya wala ka nang magagawa. Pero wala akong kinalaman sa utang mo. Mariing tugon ni Mira. Nangingilid ang luha. Hindi na mahalaga yon, sabad ni Don Rafael. Malamig ang boses. Nandito ka na at wala ka ng ibang mapupuntahan. Kung ayaw mo, mas lalo kang mawawalan dahil hawak namin ang lahat. Nagkulat si Mira sa huling sinabi. Anong ibig niyo pong sabihin? Mabilis na naglabas si Felina ng ilang larawan at papel mula sa folder. Mga peking ebidensya yon na nagpapakita na si Mira ay kasama ng mga iligal na gawain ni Felina. Resibo ng utang ng nakapangalan sa kanya at litrato na parang siya ang sangkot sa mga transaksyon. Nanlaki ang mata ni Mira. Ginamit niyo ang pangalan ko? Hindi lang yon, nakangising sabi ni Felina. Kung hindi ka susunod, madali lang kitang ipapabarangay. Lahat ng kasalanan, ipapasa ko sa iyo. Tuluyan nang bumigat ang dibdib ni Mira. Wala na siyang kawala. Tahimik siya habang hawak ang kontrata. Sa bawat segundo, para bang hinahati ang dignidad niya. Ang tanging nararamdaman niya ay kawalan ng pag-asa. Ngunit biglang pumasok si Adrian sa opisina. Dala ang isang libro. Napatingin siya kay Mira at agad niyang napansin ang luha sa mga mata nito. Anong nangyayari rito? Seryosong tanong ni Adrian. Ngumisi si Don Rafael. Wala. Pinag-uusapan lang namin ang kasunduan. Tumingin si Adrian kay Mira. Parang nanguusisa kung anong ibig sabihin niyon. Ngunit mabilis na nagsalita si Felina. Kontrata lang para sa utang. Wala ka dapat pakialaman. Sandaling tumitig si Adrian sa kanya. Bago muling bumalik ang tingin kay Mira. Sa mata niya'y may bakas ng pag-aalala. Pagkatapos ng usapan, muling dinala si Mira sa kanyang silid. Pagkasara ng pinto, doon niya tuluyang ibinuhos ang kanyang mga luha. Bakit ganito? Hindi ko naman pinili ito. Bulong niya habang niyayakap ang unan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang kumatok si Adrian sa pinto. Hindi siya kumibo. Ngunit dahan-dahan itong bumukas. Pumasok siya, hawak ang isang maliit na panyo. Alam kong mahirap para sa'yo. Mahina niyang sabi habang inaabot ang panyo. Pero huwag kang mawala ng pag-asa. Napatingin si Mira, nangingilid pa rin ang luha. Alam mo ba ang kontrata? Pinapirma nila ako para gawing kabayaran sa utang. Wala na akong kawala. Pinilit ni Adrian na ngumiti. Ngunit halata ang bigat sa kanyang damdamin. Hindi lahat ng nakasulat sa papel totoo ang dahilan.
May mga bagay kang dapat malaman. Basta magtiwala ka. Hindi agad sumagot si Mira. Ramdam niyang may mas malalim na sekreto sa likod ng lahat. Ngunit sa ngayon, wala siyang magagawa kundi tanggapin ang bigat sa kanyang kapalaran. At sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa kama, mahigpit niyang hinawakan ng panyo ni Adrian. Sa kabila ng takot at galit, may maliit na liwanag na umaalalay sa kanya. Ang presensya ng binatang minsan niyang niligtas at ngayon, tila siya naman ang handang magligtas sa kanya. Ngunit nanatili ang katotohanang hindi niya matatakasan. Sa loob ng 1 taon, siya ay alipin ng kontratang hindi niya pinili. At doon, nagsimula ang kanyang pinakamabigat na sakripisyo. Kabanata 4. Ang paghihigpit ni Don Rafael. Mabilis ang paglipas ng mga araw sa mansyon, ngunit para kay Mira, bawat minuto ay mabigat na pasanin. Hindi siya sanay sa marangyang paligid at mas lalong hindi siya sanay na tinititigan siya ng mga tao na parabang isa siyang banyagang biglang pumasok sa kanilang mundo. Si Don Rafael naman, laging preskong nakasuot ng mamahaling suit kahit nasa loob lamang ng bahay. Palaging malamig ang boses nito. At bawat utos ay walang puwang para pagtutol. Mira, tawag ng Don isang umaga habang nakaupo siya sa mahabang mesa ng kainan. Simula ngayon, hindi ka basta makakagalak kung saan mo gusto. May oras ka lang para lumabas ng silid at palaging may kasamang bantay. Nanlaki ang mata ni Mira. Pero, hindi ba sobra naman yun? Tumikhim ang Don at ang mga kasambahay na nasa paligid ay agad na natahimik. Hindi mo ba naiintindihan? Ang utang na ibinayad sa iyo ay hindi maliit. 1 milyon ang katumbas mo. Kaya asahan mong hindi kita hahayaang mawala. Napayuko si Mira. Ramdam niya ang panlalamig ng mga salitang iyon. Hindi siya tinitingnan bilang tao, kundi parang isang bagay na dapat bantayan at bantayan. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid, sumunod si Adrian. Pasensya ka na kay Don Rafael. Ganyan talaga siya pag may pinapahalagahan. Napalingon si Mira. Pinapahalagahan? O baka gusto lang niyang ikulong ako para hindi makatakas? Umiling si Adrian. Hindi ganon. May dahilan siya at sana balang araw maintindihan mo rin. Hindi sumugot si Mira, ngunit ramdam niya ang sinseridad ni Adrian. Ang mga mata nito'y laging puno ng pagkalinga sa kanya, bagay na lalong gumugulo sa kanyang isip. Kinagabihan, muling ipinatawag siya ni Don Rafael sa opisina. Sa mesa nito ay may nakalatag na mga dokumento, ngunit hindi na pinabasa pa kay Mira. Ang mahalaga lang, ipinaalala nito ang mga patakaran. Una, bawal kang umalis ng mansyon nang walang pahintulot. Pangalawa, bawal kang makipag-usap sa mga bisitang dumarating maliban kung ako mismo ang magsabi. At pangatlo, hindi ka dapat lalapit kay Adrian ng higit sa nararapat. Napataas ang kilay ni Mira. Bakit po? Matagal bago sumagot si Don Rafael. Sa huli, malimig itong sinabi. Dahil hindi ikaw ang dapat niyang pinapansin. Lumabas si Mira ng opisina na parang binuhusan ng malamig na tubig. Ngunit hindi niya alam kung ano ang mas mabigat, ang mga patakaran ni Don Rafael o ang bigat na nararamdaman niya
tuwing nakikita si Adrian. Sa hardin siya nagtungo para magpalamig ng ulo. Umupo siya sa isang lumang bench malapit sa fountain. Doon siya nag-iisa. Pinagmamasdan ng mga bituin nang biglang lumapit si Adrian. "Bakit malungkot ka na naman?" Malumanay niyang tanong. Napabuntong hininga si Mira. "Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin to. Parang lahat ng kilos ko minamanmanan." Umupo si Adrian sa tabi niya, bahagyang nagbigay ng distansya. "Alam kong mahirap, pero gusto kong malaman mo, hindi ako papayag na saktan ka." Nilingon siya ni Mira, nagtataka. "Bakit ginagawa to? Hindi ba sapat na nandito ka lang? Bakit parang sobra ang pagkalinga mo?" Sandaling natahimik si Adrian bago nagsalita. "Dahil matagal na kitang hinahanap, Mira. Noon pa man, may utang na loob na ako sa'yo. At higit pa ron, hindi na nito tinapos ang sasabihin, bagkus ay nag-iwas ng tingin." Naging palaisipan niyon kay Mira buong gabi. Kung simpleng utang na loob lang ang dahilan ni Adrian, bakit ganun kalalim ang pagkilos niya? At bakit parang laging nakatingin ito sa kanya na para bang may mas malaking lihim? Kinabukasan, habang naglalakad siya sa hallway, narinig niya ang usapan ni Don Rafael at Adrian sa loob ng opisina. Hindi sinasadya, ngunit napahinto siya at napakinggan. "Hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo," malamig na sabi ni Don Rafael. "Wala akong pakialam kung hindi ka sang-ayon," matigas na sagot ni Adrian. "Pinilit kong hanapin siya, at ngayon nandito na siya. Hindi ko siya hayaang mawala ulit." Nanlaki ang mata ni Mira sa narinig. "Pinilit hanapin? Para sa akin?" "Kung ganon," tugon ni Don Rafael, "handa ka ba sa kapalit? Huwag mong isipin na madaling mabuhay dala ng pangalan ko. Lalo na kung siya ang kasama mo." Tahimik si Adrian. At sa katahimikang iyon, naramdaman ni Mira na may mas malalim pang dahilan kung bakit siya dinala sa mansyon. Pagkabalik niya sa kanyang silid, hindi niya mapigilan ang sariling mag-isip. Kung totoo nga na si Adrian ang dahilan kung bakit siya natagpuan at dinala rito, ibig sabihin, hindi talaga siya si Don Rafael ang may pakana ng lahat, kundi si Adrian mismo. At kung ganun, ano ang misyon niya? Sa gabing iyon, habang nakahiga si Mira, mahigpit niyang niyakap ang sarili. Hindi niya alam kung matatakot pa siya o dapat pa siyang kumapit sa maliit na pag-asang nakikita niya kay Adrian. Isang bagay lang ang malinaw. May mga lihim na unti-unting lumalabas at ang lahat ng ito'y mag-uugat sa presensya ng binatang minsang iniligtas niya noon. Kabanata 5. Mga alaala ng pagliligtas. Tahimik ang gabi sa mansyon. Nakahiga si Mira, pero hindi makatulog. Muling bumalik sa isip niya ang huling araw. Ang mga salita ni Don Rafael, ang mga sulyap ni Adrian, at ang mga bulong-bulungan ng mga kasambahay. Habang nakatitig siya sa kisame, hindi niya napigilang alalahanin ang isang alaala mula sa kanyang pagkabata. 10 taong gulang lang si Mira noon. Ang simpleng laruan ay ang tabing ilog sa baryo. Doon siya madalas magtampisaw kasama ang isang bata. Isang araw, may batang hindi niya kilala ang napadpad doon. Maputi, maayos ang suot, halatang galing sa mayamang pamilya. Tahimik lang ito sa gilid, pero makikitang interesado sa ilog. "Bata! Delikado riyan!" Sigaw ng isang kalaro, ngunit hindi ito nakinig.
Nadulas ang paa ng batang lalaki at biglang bumagsak sa tubig. Dahil malalim, agad itong lumubog at nagsisigaw. Adrian! Diyos ko! Hiyaw ng isang kasambahay na nakatanaw mula sa kalsada. Nataranta ang lahat. Walang naglakas ng loob lumapit. Pero si Mira, kahit kabado at simpleng langoy lang ang alam, tumalon ng walang pagdadalawang isip. Huwag kang bibitaw! Kumapit ka sa akin! Sigaw niya habang pilit na inaabot ang kamay ng bata. Kumapit ito, nanginginig, humahabol ng hininga. Buong lakas na itinulak ni Mira ang sarili pabalik sa mababaw na bahagi hanggang makarating nila ang gilid. Nakasalampak sila pareho sa lupa, hingal na hingal, basa ang buhok ng bata, nanginginig sa takot at may luha sa mga mata. Salamat! Salamat! Bulong nito habang nakatitig sa kanya. Napangiti si Mira kahit pawisan at hingal. Huwag ka nang matakot! Ligtas ka na! Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga kasambahay at mabilis na kinuha ang batang si Adrian. Bago ito isakay sa sakyan, muling lumingon ito kay Mira. Nandoon ang halong takot at paghanga. Sa murang edad, hindi na nakalimutan ni Adrian ang tapang ng batang nagligtas sa kanya. At mula noon, isang pangako ang namuo sa kanyang puso. Balang araw, hahanapin ko siya. Nagmulat ng mata si Mira. Hindi niya alam kung bakit biglang sumagi sa isip niya ang alaala ng batang iniligtas niya noon. Marahil dahil na rin ang presensya ni Adrian sa mansyon at ng paraan ng pagtingin nito sa kanya. Laging puno ng pagkalinga. Sa kabilang dako ng mansyon, nasa kanyang silid si Adrian. Nakaupo sa tabi ng bintana. Hawak niya ang isang lumang pendant na matagal niyang iniingatan mula pagkabata. Alaalang naiwan mula sa araw na iyon sa ilog. Natagpuan din kita, Mira. Bulong niya sa sarili. At ngayon nandito ka na. Hinding-hindi na kita pakakawalan. Ngunit hindi pa alam ni Mira ang lahat. Na ang batang iniligtas niya noon ay ang tagapagmana pala ni Don Rafael. At iyon, ang sikreto na magbabago ng lahat. Kabanata 6, Paninira ng Stepmom. Mas gumagaan na ang mga araw ni Mira sa mansyon. Kahit mahigpit at malamig ang mga utos ni Don Rafael, napapansin niyang hindi siya ganap na pinapabayaan. Lalo na't laging naroon si Adrian. Sa bawat oras ng pagkain, paglalakad sa hardin o kahit sa simpleng pagtulong ng mga kasambahay, palaging nariyan ang binata. Tahimik man o nakatingin mula sa malayo. Ngunit sa kabilang dako ng syudad, si Felina ay abala sa bagong plano. Hindi siya kontento na maibenta na ang kanyang stepdaughter para mabayaran ang utang. Ngayon, gusto niyang masira ng tuluyan ang pangalan ni Mira para wala na itong balikan pa. Akala ng palamunin na yun makakaahon siya sa mansyon ng Don? Gagawa ko ng paraan para palabasin na desperada siya at pera lang ang habol. Bulong ni Felina habang nasa loob ng isang bar, kausap ang isa sa mga tauhan niya. Isang hapon, hindi inaasahan ang pagdating ni Felina sa mansyon. At nakangiting mapanlinlang. Agad siyang sinalubong ng isang kasambahay. Magandang bati ng kasambahay na si Liza na tila paborito siyang bisita. Kumindat si Felina. Liza, ikaw lang ang asahan ko rito. Gusto kong malaman lahat ng ginagawa ng stepdaughter kong si Mira. Balita ko kung ano-anong pinagsasabi niya tungkol sa akin. Bahagyang nag-atubili si Liza. Ngunit nang abutan siya ni Felina ng sobre na may pera, mabilis siyang ngumiti. Huwag kayong mag-alala, senyora. Ako ang bahala. Matagal ko nang hindi gusto ang dalagang iyon. Lagi kasi siya ang pinupuri dito kahit bago pa lang.
nagtagpong muli ang kanilang interes, kasakiman ni Felina at inggit ni Liza. Kinabukasan, ikinuwento ni Liza kay Don Rafael na nakita raw niya si Mira na nag-uusap ng palihim kay Adrian sa hardin. Parang sobra na po ang pagiging malapit nila, Don Rafael. Baka naman may ibang motibo. Sumbong niya habang nag-aayos ng mga bulaklak sa opisina ni Don. Umirap si Don Rafael. Hindi ko hahayaang sirain ng kahit sino ang apo ko. Bantayan mo sila at ipaalam agad sa akin. Ngumiti si Liza. Opo, Don. Habang papalayo, lihim siyang nag-text kay Feliza. Kagat na si Don Rafael. Makalipas ang ilang araw, nagkunwari si Felina dumalaw para kumustahin si Mira. Ngunit ang totoo, dala niya ang isang planong makakasira dito. Mira, anak. Malambing na bati niya habang naglalakad sa hallway. Napahinto si Mira. Nanlamig ang mga kamay. Bakit ka nandito? Hindi ba't ibinenta mo na ako? Nagpanggap na nasaktan si Felina. Nagkamali ako noon, anak. Gusto ko lang ayusin ang lahat. Kaya ako nandito para ipakita kay Don Rafael na kaya mong maging mabuting kasama sa mansyon. Pero sana tandaan mo, dapat marunong kang lumapit sa mayayaman. Sila ang makakatulong sa'yo. Naroon si Liza, palihim na nakikinig. Kinuha niya ang mga salitang iyon at agad na pinalabas na si Mira mismo ang nagsabi. Kumalat sa mga kasampahay ang chismis na si Mira ay pera lang ang habol kay Adrian at Don Rafael. Hindi siya bagay dito, bulong ng isa. Baka kinagamit niya lang ang awa ni Adrian, dagdag ng isa pa. Naririnig ni Mira ang bulong-bulungan at mas lalo siyang nasaktan. Ngunit ang pinakamasakit na makarating ito mismo kay Adrian. Isang gabi, nadatnan ni Mira si Adrian sa library. Tahimik itong nagbabasa, ngunit halatang malalim ang iniisip. Adrian, may problema ba? Tanong ni Mira, mahina ang tinig. Itinaas ng binata ang tingin, diretso sa kanya. May narinig akong mga bagay, Mira. Na pera lang daw ang dahilan kung bakit ka nandito? Totoo ba yun? Halos madurog ang puso ni Mira. Hindi. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga sabi-sabi na yun. Alam mo kung gaano kahirap para sa akin na mapunta dito. Hindi ko hiningi ito. Tumayo si Adrian at lumapit. Pinagmasdan niya ang mukha ni Mira at sa huli, ngumiti siya ng marahan. Naniniwala ako sa iyo, pero maging handa ka. Hindi lahat ng tao sa paligid mo, kakampi mo. Nang malaman ni Felina mula kay Liza na hindi nadala agad si Adrian sa paninira, lalo siyang nagalit. Walang iya? Akala niya makakalusot siya? Hindi pa to tapos. Lalabas din ang baho ng batang yon. Sigaw ni Felina habang binabalangkas ang susunod na plano. Sa isip niya, hindi sapat na mawasak lang ang tiwala ng mga tao kay Mira. Gusto niyang mawala ang lahat ng connection nito kay Adrian at kay Don Rafael. Kinagabihan, humiga si Mira na may bigat sa dibdib. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin ang lahat ng paninira ng madrasta. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Hindi siya susuko. Hindi ko hahayaang sirain niya ang pagkatao ko. Lalo na ngayon, na unti-unti kong nakikita kung gaano kahalaga si Adrian sa buhay ko. Bulong niya habang pinagmamasdan ang buwan sa bintana. At sa kabilang dako ng mansyon, si Felina ay nakangisi habang iniinom ang alak. Para sa kanya, nagsisimula pa lang ang laro.
Kabanata 7, ang paglalapit. Mainit ang sikat ng araw ng umagang iyon, pero malamig ang simoy ng hangin sa hardin ng mansyon. Abala ang mga hardinero sa paggupit ng mga halaman, habang ang mga kasambahay ay nagdadala ng pagkain para sa almusal. Si Mira naman ay nakaupo sa isang bench, nagbabasa ng isang lumang libro na nakuha niya sa library ni Don Rafael. Tahimik siyang nagbabasa, pero naputol ito nang may lumapit at nag-abot ng baso ng juice. "Para sa'yo," sabi ni Adrian nakangiti. Napatitig si Mira, bahagyang namula. "Hindi mo naman kailangan gawin to. May mga kasambahay naman," umiling si Adrian. "Gusto ko, ako ang personal na magbigay. Hindi ba mas masarap ang pakiramdam kapag galing mismo sa taong may malasakit sa'yo?" Napuyo ko si Mira, hindi malaman ang isasagot. Bakit ba ang dali niyang magsalita ng mga bagay na nakakaapekto sa akin? Bulong niya sa sarili. Habang naglalakad sila sa paligid, biglang humampas ang malakas na hangin. Lumipad ang panyo ni Mira na hawak niya kanina. At muntik nang tangayin sa lawa. Agad itong sinalo ni Adrian bago pa mahulog sa tubig. "Laging malapit sa peligro, no?" Biro niya sabay abot ng panyo. "Salamat," sagot ni Mira, pero halata ang kilig sa boses niya. "Kung tutuusin, matagal na kitang gustong protektahan. Noon pa man." Dagdag pa ni Napatitig si Mira. Hindi alam kung matutuwa o matatakot. May kung anong bigat sa bawat salitang binibitawan ni Adrian. Parang totoo, pero parang may hindi pa rin siya kayang paniwalaan. Kinahaponan, napagdesisyonan ni Mira na tumulong sa kusina. Gusto niyang mapatunayan na kaya rin niyang mag-adjust sa mansyon. Kahit simpleng bagay lang. Habang nagtatadtad siya ng gulay, pumasok si Adrian. "Anong ginagawa mo rito? Baka masugatan ka," sabi niya habang mabilis na inagaw ang kutsilyo. "Adrian naman, kaya ko to. Sanay ako sa ganito," sagot ni Mira, nakangiti pero may halong inis. Umiling ang binata. "Hindi ko hayaang masaktan ka. Kahit maliit na bagay. Ako na." Napakamot na lang si Mira sa ulo. "Hindi ka ba napapagod kakabantay sa akin?" "Hindi," sagot ni Adrian, diretso ang tingin. "Ikaw pa lang ang dahilan kung bakit may saysay ang lahat ng ginagawa ko." Natigilan si Mira. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang mga salitang iyon. Kaya nagkunwari na lang siyang abala sa paghuhugas ng kamay. Pero sa loob-loob niya, ramdam niya ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Kinagabihan, habang naglalakad si Mira papunta sa kanyang silid, nabangga niya si Adrian sa hallway. Pareho silang napatigil at ilang segundong nagtama ang kanilang mga mata. "Pasensya na," mahina niyang sabi. Ngumiti si Adrian. "Kung palagi kang ganito kalapit, baka isipin kong sinasadya mo." Hindi ha. Mabilis na sagot ni Mira. Namumula ang pisngi. Tumawa naman si Adrian, malumanay. "Ang cute mo pag naiilang." Biglang nag-init ang mukha ni Mira at dali-daling pumasok sa kanyang silid. Iniwan si Adrian na nakangiting mag-isa. Ngunit sa likod ng mga ngiti at banayad na kilig, may pangambang bumabalot kay Mira. Habang nakaupo siya sa kama, hawak-hawak ang dibdib, nag-isip siya. Paano kung totoo nga mga bulong-bulungan? Paano kung mali lang ang lahat ng iniisip ko kay Adrian? Natakot siyang masaktan. Natakot na baka dumating ang araw na iiwan din siya. Ayaw na niyang maulit ang pakiramdam ng pagkakanulo ng sariling madrasta. Ngunit tuwing naiisip niya si Adrian, ang mga mata nitong puno ng malasakit, ang mga simpleng ngiti,
at ang paraan ng pagprotekta sa kanya, hindi niya mapigilan ang sariling umasa. Lumabas siya sa balkonahe para huminga ng sariwang hangin. Doon niya nakita si Adrian, nakatayo sa hardin, nakatingala sa langit. "Mira," tawag nito para mapansin siya. "Hindi mo kailangang matakot. Kahit anong mangyari, lagi akong nandito." Hindi sumagot si Mira, ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang unti-unting nabubuo ang tiwala. Hindi pa man niya lubusang masabi, alam niyang nagsisimula na silang lumapit sa isa't isa. At iyon ang bagay na parehong nakakapangamba at nakaka-excite sa kanyang puso. Kabanata 8. Ang galit ni Don Rafael. Maaliwalas ang umaga sa mansyon. Sa hardin, masaya si Mira habang tinuturoan siyang magtanim ng mga bagong bulaklak ni Adrian. Humahalimuyak ang mga rosas at tila ang paligid ay puno ng katahimikan. Para kay Mira, ito ang isa sa mga bihirang pagkakataon na nakakaramdam siya ng ginhawa mula. Ngunit hindi pala nila alam, may mga matang matalim na nakamasid mula sa teresa ng mansyon. "Huwag mong hawakan ng kamay niya!" Malakas na tinig ang umalingaw-ngaw. Parehong napatigil sini Adrian at Mira. Sabay lingon kay Don Rafael na nakatayo sa veranda, mahigpit ang hawak sa kanyang tungkod. Mapupungay, ngunit matalim ang mga mata nito. Puno at pagbabanta. "Lolo." Mahina, ngunit nagulat na sambit ni Adrian. "Don Rafael." Bulong ni Mira. Agad na binawi ang kamay na nakahawak sa mga gamit ng pagtatanim. Dahan-dahang bumaba si Don Rafael. Bigpit ang bigat ng kanyang otoridad. Sa bawat yabag nito ay nagdadala ng kaba kay Mira. "Akala ko ba malinaw ang kasunduan?" Malamig na tanong ni Don Rafael. "Dinala ka rito hindi para gawing laruan ng aking apo." "Don Rafael, hindi po ganun." Nagmamadaling paliwanag ni Mira. Nanginginig ang boses, ngunit hindi siyang pinakinggan. "Isa kang bayad sa utang. Wala kang karapatan na magpanggap na higit pa ron." Ramdam ni Mira ang hapdi ng bawat salita. Napayuko siya, halos maluha sa kahihiyan. "Ako ang kausapin niyo, Lolo!" Biglang sumbat ni Adrian. Lumapit at humarap sa matanda. "Walang ginagawang masama si Mira. Ako ang lumapit sa kanya, hindi siya." Lalong nag-apoy ang galit ni Don Rafael. "At bakit ka lumalapit sa kanya, Adrian? Hindi ba't malinaw na hindi mo siya pwedeng mahalin?" Tumahimik ang paligid. Pati ang mga kasambahay na dumadaan ay huminto, natakot makisali. Mahigpit ang pagkakakuyom ni Don Rafael sa kanyang tungkod. Humingi siya ng malalim bago naglabas ng isang tinig na parang matagal nang kinikimkim. "Hindi kita tunay na apo, Adrian." Parang gumuha ang mundo ni Mira sa narinig. Napatingin siya kay Adrian at kita niya ang pamumutla nito. Ano pong ibig niyo sabihin?" Halos papulong na tanong ni Adrian. "Ipinangako ko sa mga magulang mong pumanaw na aalagaan kita. Pinili kitang maging tagapagmana dahil wala akong ibang may iwan ng yaman ko. Ngunit tandaan mo, hindi kita pinalaki para sumunod sa bugso ng damdamin mo." Tahimik ang lahat. Tanging ihip ng hangin na ang naririnig sa pagitan ng bigat na mga salita ni Don Rafael. "Kung ganun, hindi ninyo ako tunay na apo," mariing ulit ni Adrian. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao. "Hindi," matigas sa sagot ni Don Rafael. "Isa kang ampon na pinalaki ko bilang sarili kong dugo. Pero hindi ibig sabihin nun ay maaari mong suwayin ang mga desisyong ginawa ko para sa pamilya.
Mahalaga pa rin ako sa iyo, Lolo. Alam kong ganun. Sagot ni Adrian, ngunit pilit pinatatag. At dahil mahalaga ka sa akin, hindi ko kayang baliwalain ang nararamdaman mo. Ngunit hindi ko rin kayang saktan si Mira. Nagulat si Mira sa diretsahang pag-amin. Hindi niya alam kung matutuwa o lalong matatakot. Adrian! Singhal ni Don Rafael. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Hindi mo alam kung anong mundo ang pinapasok mo. Ang mga tulad niya, isang utang na ibinayad dito. Hindi ka bagay sa kanya. Mali kayo, Lolo. Mariing tugon ni Adrian. Dahil kung hindi siya bagay sa akin, bakit hanggang ngayon, siya ang laman ng isip ko. Siya ang dahilan kung bakit hindi ko tinanggap ang lahat ng pagsubok ninyo. Tumigil ka! Galit na sigaw ni Don Rafael, sabay hampas ng tungkod sa lupa. Umalingaw-ngaw ang tunog sa hardin, ikinagulat ng lahat. Hindi alam ni Mira kung saan lulugar. Ramdam niya ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Gusto niya magsalita, pero natatakot siyang lalo nang lumala ang sitwasyon. Don Rafael, mahinang wika niya, halos nagmamakaawa. Kung kasalanan ko pong nandito ako, handa akong umalis. Ayoko pong maging dahilan ng gulo niyo. Biglang lumapit si Adrian at hinawakan ng kamay niya. Hindi ka aalis. Hindi ikaw ang problema rito, Mira. Ako ang pipili kung ano ang mahalaga sa akin. Napatitig si Mira kay Adrian at doon niya nakita ang paninindigan sa mga mata nito. Muli silang hinarap ni Don Rafael. Mariin ang tingin. Hindi pa tapos ang usapan natin. Tandaan mo, Adrian, wala kang karapatang sumira sa mga plano ko. Kung ipipilit mo, ikaw mismo ang mawawalan ng lahat. Matapos iyon, iniwan sila ng matanda. Mabigat ang bawat hakbang papasok ng mansyon. Naiwan sina Mira at Adrian sa hardin. Parehong tahimik. Parehong iniisip ang bigat ng revelasyon. Para kay Mira, isa itong panibagong gulo na hindi kung paano haharapin. Para kay Adrian, ito ang simula ng mas matinding laban. Hindi lang para kay Mira, kundi para rin sa sarili niyang pananiniwalaan. Kabanata Siyam, Pagbunyag ng Katotohanan. Nakatanaw si Mira sa malaking bintana ng kanyang silid. Madilim ang labas, ngunit mas madilim ang nararamdaman niya sa loob. Hawak niya ang kopya ng kontrata, ang dokumentong nagpapatunay na ibinenta siya ng sariling madrasta sa mansyon na ito. At sa sulok ng papel, nakalagay ang pirma ni Don Rafael. At ang pangalan ni Adrian. Nanginginig ang kamay niya. Adrian, bakit pati pangalan mo nandito? Bulong niya sa sarili habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Bumukas ang pinto. Nakatayo si Adrian, dala ang malamlam na tingin. Mira, kailangan nating mag-usap. Mabilis na itinago ni Mira ang papel, ngunit hindi niya napigilang umiyak. Ngayon ka lang lumapit? Matapos kong malaman ang lahat? Umangat ang kilay ni Adrian. Halatang nag-aalala. Anong nalaman mo? Kinuha ni Mira ang papel at binato ito sa harap niya. Ito, ang kontrata na may pangalan mo, Adrian. Anong ibig sabihin nito? Kasama ka ba sa lahat ng to? Ikaw ba ang nakipagkasundo kay Felina para dalhin ako rito? Parang tinusok si Adrian ng libo-libong karayom sa mga salitang iyon. Mira, hindi ganon.
Pero agad siyang pinutol ni Mira. Nanginginig ang boses. Huwag mo na akong lokohin. Akala ko ba iba ka, Adrian? Akala ko ba ikaw ang kakampi ko dito? Pero ikaw din pala ang may kinalaman. Hindi mo naiintindihan. Pilit na paliwanag ni Adrian. Lumapit sa kanya. Ginawa ko lang yon dahil... Dahil ano? Singhal ni Mira, umaatras. Dahil gusto mong makasiguradong nandito ako sa mansyon? Para mas madaling bantayan ng isang babae na para bang ari-arian lang? Natahimik si Adrian. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Kita sa kanyang mga mata ang sakit ng maling akala ni Mira. Mira, ginawa ko lang to para protektahan ka. Kung hindi ko pinilit si Don Rafael na tanggapin ka, baka napunta ka na sa mas masahol pang kamay. Hindi ko hahayaan na sirain ka ni Felina. Ngunit sa halip na gumaan ang loob ni Mira, mas lalo siyang nadurog. Protection ba yun, Adrian? Hindi ko naramdaman ang pinoprotektahan ako. Ang nararamdaman ko lang, binili ako, ikinulong ako, at ngayon pinaglalaroan ang damdamin ko. Tumulo ang mas maraming luha sa kanyang mga mata. Mas mabuti pang hindi na kita nakilala ulit. Mas mabuti pang doon na lang natapos ang lahat. Noong bata pa tayo. Hindi sana ganito kasakit. Sumakit ang dibdib ni Adrian sa mga salitang iyon. Mira, mali ka nang iniisip. Oo, pinahanap kita. Oo, ako ang dahilan kung bakit ka napunta rito. Pero, hindi dahil gusto kitang kontrolin. Dahil gusto kitang protektahan. Pero para kay Mira, tila wala ng saysay ang lahat. Protektahan? Sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng kasunduan na parang alipin? Adrian, anong klaseng protection yun? Naluha si Adrian. Hindi ko ginusto na mapunta ka rito bilang bayad utang. Ginamit lang ni Don Rafael at ni Felina ang sitwasyon. Ang tanging hiling ko lang kay Don Rafael ay hanapin ka kasi matagal na kitang gustong... Humigpit ang dibdib ni Mira. Ang daming tanong, ang daming sakit, at kahit pilit niyang intindihin, mas nangingibabaw ang pakiramdam na niloko siya. Hindi ko na alam kung alin ang totoo, bulong ni Mira habang tumutulo ang luha. Ang alam ko lang, Adrian, nasasaktan ako at ikaw ang dahilan. Tinalikuran niya ito. Naiwan si Adrian na nakatingin, puno ng panghihinayang. Kabanata 10, Pagsubok sa pag-ibig. Kinabukasan, hindi lumabas ng silid si Mira. Halos buong araw nakahiga lang siya, umiiyak, paulit-ulit na iniisip ang mga pangyayari kagabi. Ang bawat alaala ng kabaitan ni Adrian ay natatakpan ng bigat ng kasinungalingan at kontratang nahita niya. Hanggang sa hindi niya namalayan, pumasok si Adrian sa silid. Bit-bit nito ang determinasyon na ayusin ang lahat. Mira, kailangan nating mag-usap, mariing sabi ni Adrian. Tumayo si Mira, pulang-pula ang mga mata. Wala na tayong dapat pag-usapan. Alam ko na ang lahat. Niloko mo ko, Adrian. Pinaglaruan mo ang tiwala ko. Hindi, Mira! Sigaw niya, puno ng desperasyon. Hindi ako kailanman naglaro sa damdamin mo. Lahat ng ginawa ko dahil mahal kita. Ngunit umiling lang si Mira, humahagulhol. Mahal? Kung mahal mo talaga ako, sana simula pa lang sinabi mo na ang totoo. Sana hindi mo ako pinilit ilagay sa sitwasyon na para akong binili ng pera ng ibang tao. Nagkaharap. Parehong sugatan ng puso. Si Mira, puro akusasyon. Ikaw din pala ang may kagagawan kung bakit ako nandito.
Walang pinagkaiba sa madrasta kong ginamit ako para makaligtas siya. Si Adrian pilit na nagpapaliwanag. Hindi ko ginusto. Ginawa ko to para makalapit ako sa'yo. Para maipakita ko sa'yo na hindi kita kinalimutan. Ngunit sa bawat salita niya, mas lalo lang lumalayo ang damdamin ni Mira. At doon biglang pumukas ang pinto. Si Felina, nakangisi at nakahalukip-kip. Ano ba yan, Adrian? Ang drama niyo naman. Pangaasar niya. Sabi ko na, Mira, gagamitin ka lang talaga ng lalaking yan. Lahat kayo pare-pareho. Tumahimik ka, Felina. Galit na sigaw ni Adrian. Ngunit lalong nagpasabog ng lason ang madrasta. Kita mo na, Mira? Ako lang ang magsasabi ng totoo sa'yo. Wala kang dapat pagkatiwalaan dito. Lahat sila may kapalit ang ginagawa. Napaluhod si Mira sa kama, humahagulgol ng mas malakas. Hindi na niya alam kung sino ang paniniwalaan. Ang tanging malinaw sa kanya, ang sakit ng pagkakanulo. Lumapit si Adrian, nanginginig ang boses. Mira, hihintayin kong magtiwala ka ulit. Kahit gaano katagal. Pero sana, huwag mong isipin na niloko kita. Mahal kita. At yun ang katotohanan. Pero hindi nakasagot si Mira. Tanging mga luha at katahimikan lang ang sagot niya. Sa huli, napilitan si Adrian lumabas ng silid. Bitbit ang bigat ng kabiguan. Samantalang si Felina ay naiwan. Nakangiti ng mapanlait at bumulong kay Mira. Wala kang dapat asahan sa kanila. Ako lang ang nagsasabi ng totoo. At tandaan mo, anak, sa huli, ako lang ang totoo mong pamilya. Ngunit para kay Mira, wala na siyang pakiramdam kundi sakit. At ang lumalaking takot na baka totoo ngang wala siyang maaasahan sa mundo na mga taong nakapaligid sa kanya. Kabanata 11, ang pagkadukot. Mainit ang simoy ng gabi sa mansyon. Sa hardin nakatayo si Adrian, hawak ang isang maliit na kahon. Sa loob nito, ang singsing ng ilang linggo na niyang tinatago. Plano niyang ipagtapat kay Mira ang lahat ng nararamdaman niya ngayong gabi. Pero sa kabilang dako ng syudad, may lihim na kasunduan ang nagaganap. Sa isang madilim, nakikipagkita si Felina sa dalawang lalaking mukhang walang kinatatakutan. Kilala sila bilang mga dating kasosyo niya sa iligal na sugal at bentahan. Mga taong matagal nang may galit sa kanya dahil sa pagkakautang. Alam kong naghahanap kayo ng pambayad. Anin ni Felina, sabay sindi ng sigarilyo. Wala akong pera ngayon, pero may ibibigay akong mas kapalit. Nagkatinginan ng mga lalaki. At ano naman yun? Ngumiti si Felina ng tukso. Yung dalaga, si Mira, nasa mansyon ng Don. Kumukuha niyo siya. Siguradong may halaga yun. Sa akin lang, bayad na tayo. Sigurado ka ba, Felina? Singhal. Baka ikaw madamay. Basta gawin nyo. Ibibigay ko ang eksaktong oras kung kailan walang bantay. Samantala, naglalakad si Adrian papunta sa silid ni Mira. Kabado siya pero puno ng pag-asa. Ito na, kailangan kong sabihin ng lahat. Bulong niya sa sarili. Sa pintuan ng silid, kumatok siya. Mira, pwede ba kita makausap? Walang sagot. Tahimik. Bumukas ang pinto pero wala si Mira sa loob. Ang tanging naiwan, ang kurtinang nililipad dahil sa hangin mula sa bukas na bintana. Sa likod bahay ng mansyon, mahina ang mga yapak ni Mira habang naglalakad para magpahangin. Hindi niya alam na sa madilim na sulok, may 3 lalaking nakamaskara ang nag-aabang. Ngayon na! Sigaw ng isa. Mabilis siyang sinunggaban, tinakpan ng bibig.
ang kanyang mga kamay. Nagpumiglas siya pero mas malakas ang mga lalaki. Bitawan niyo ako! Sigaw niya. Pilit kumakawala. Ngunit bago pa siya makasigaw ng malakas, sinilid na siya sa loob ng isang itim na van na nakaabang. Sa mismong oras na yon, tumakbo palabas si Adrian. Hawak pa ang kahon ng singsing. Nakarinig siya ng ingay mula sa likod ng bahay. At doon, nakita niya ang van na mabilis na umalis. Mira! Sigaw niya, halos mabaliw sa takot. Tumakbo siya, pero huli na. Nakita niya ang scarf ni Mira na naiwan sa damuhan. Pilit niyang dinampot at niyakap. Halos mabaliw si Adrian. Hindi ko siya pwede mawala. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Agad siyang nagpunta kay Don Rafael. Lolo, dinukot nila si Mira. Kailangan ko siyang iligtas. Nanlaki ang mga mata ni Don Rafael. Agad nag-utos sa kanyang mga tauhan. Hanapin niyo siya agad. Gumamit kayo ng lahat ng koneksyon natin. Ngunit sa likod ng lahat, sa anino ng hallway, nakatayo si Felina. Nakangisi habang marahang nagsabi sa sarili. Ngayong wala na si Mira, makakasingil na ako sa lahat ng utang ko at wala ng Adrian na makakapigil. Sa gabing yun, ang mansyon ay napuno ng tensyon at pangamba. Ang gabing sanay para sa pagtatapat ng puso na uwi sa trahedya. At sa piling ng mga sindikato, si Mira ay hawak na parang bihag. Hindi alam kung may ililigtas pa bago mahuli ang lahat. Kabanata 12, Pagsagip ng binata. Mabilis ang takbo ng oras para kay Adrian. Halos mabiliw siya sa pag-iisip habang hawak pa rin ang scarf ni Mira na naiwan sa damuhan. Ang gabing dapat sanay para ipagtapat niya ang damdamin, naging bangungot na hindi niya matanggap. Agad siyang kumilos. Gamit ang mga koneksyon ng pamilya, tinawagan niya ang ilan sa mga matagal ng tauhan ni Don Rafael na may impluwensya sa kapulisan at seguridad. Sir Adrian, nakita namin ang isang van na kahinahinala. Nakapasok daw sa bodega sa labas ng syudad. Ulat ng isa sa tauhan. Huwag kayong magkakamaling maghintay pa ng utos. Dalhin niyo ako doon ngayon! Utos ni Adrian, puno ng desperasyon. Habang nasa sasakyan, nakasandal siya, ngunit nanlalim ang tingin. Paulit-ulit niyang binubulong. Mira, kapit ka lang. Hinding-hindi kita pababayaan. Sa loob ng lumang bodega, nakagapos si Mira sa isang upuan. May piring ang kanyang mga mata at pilit niyang kumakawala. Bitawan niyo ako! Wala kayong makukuha sa akin! Sigaw niya. Ngunit tinawanan lang siya ng mga lalaki. Hindi ikaw ang target namin, dalaga. Ikaw ang pambayad utang ni Felina. Kaya manahimik ka na lang kung ayaw mong masaktan. Napaluha si Mira, ngunit pilit niyang lakasan ang loob. Adrian, sana makita mo ako. Gabi na nang makarating si Adrian at ang ilang tauhan sa paligid ng bodega. Pinagmasdan muna nila mula sa malayo. Sir, delikado. May mga armadong tao sa loob. Babala ng isang tauhan. Hindi ako aalis dito nung wala si Mira. Mariing tugon ni Adrian. Mabilis ang pangyayari. Gumawa sila ng ingay sa kabilang gilid ng gusali para makalapit si Adrian sa pinto. Dahan-dahan niyang sinira ang kandado at pumasok. Hawak ang baril, ngunit mas nangingibabaw ang kaba. Sa loob, nakita niya si Mira. Nakagapos, nanginginig, halos madurog ang puso niya. Mira, mahina niyang tawag. Ngunit bago pa siya makalapit, isang sindikata ang sumulpot mula sa dilim at umatake. Nagkahabulan at nagkainitan ng suntukan. Tinabig ni Adrian ang baril at nakipagsabayan sa kamao. Dumugo ang kanyang labi at halos mawalan siya ng lakas, ngunit hindi siya nagpatinag. Mira! Kapit ka lang! Sigaw niya habang nakikipaglaban. Nagising ang iba pang mga katauhan ng sindikato at nagunahang humabol. Naging magulo ang paligid. Sigawan, pagbagsak ng mga kahon at putok ng baril.
Isa sa mga tauhan ni Don Rafael ang sumugod para tulungan si Adrian. At nagkaroon ng matinding palitan ng bala. Sa gitna ng kaguluhan, nakalapit si Adrian kay at agad niyang pinutol ang tali. Tinanggal niya ang piring nito at hinawakan ang mukha ng dalaga. Mira, ligtas ka na. Ako to. Bulong niya, nanginginig ang tinig. Adrian? Halos maluha si Mira. Agad siyang yumakap kahit pareho silang sugutan. Akala ko hindi ka darating. Hindi ko hahayaan na mawala ka. Kahit ano ang mangyari. Sagot ni Adrian sabay hatak sa kanya palabas. Habang papalabas, hinabol sila ng ilang sindikato. Mabilis na tumakbo si Adrian, hawak si Mira sa kamay. Dumaan sila sa likod ng gusali, ngunit may 3 kalaban pa. Hindi kayo makakaalis! Sigaw ng isa. Wala nang panahon. Muling nakipaglaban si Adrian at kahit bugbog at sugot, nagawa niyang talunin ang mga ito sa tulong ng sariling determinasyon at lakas ng loob. Parehong hingal na hingal sina Adrian at Mira nang makalabas sila at salubungin ng mga tauhan ni Don Rafael. Agad silang isinakay sa sasakyan papalayo sa panganib. Sa loob ng sasakyan, nakahilig si Mira sa balikat ni Adrian. Puno ng sugat ang kanyang mga kamay at pisngi, ngunit ligtas na siya. Salamat, Adrian. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa iyo. Mahina niyang bulong. Hinawakan ni Adrian ang kamay niya, mahigpit. Hindi mo kailangang bumawi, Mira. Ang mahalaga, kasama na ulit kita. Ngumiti si Mira kahit namumugto ang mga mata. Sa kabila ng sakit at takot, ramdam niyang totoo ang sinseridad ni Adrian. At sa loob ng dilim ng sasakyan, habang tinatahak nila ang daan pabalik, parehong alam ng dalawa ang pagsubok na ito ay lalo lamang nagpapatibay sa ugnayan nila. Isang ugnayan na kahit sindikato o taksil na kaibigan, hindi basta masisira. Kabanata 13, Pagbabalik at Pagpapaliwanag. Mabigat ang bawat hakbang ni Mira nang bumalik sila sa mansyon. Mahigpit pa rin ang pagkakahawak niya sa braso ni Adrian. Tila ayaw niyang bumitaw dahil baka muli siyang mawala. Sugatan pa ang kamay niya at ang mga galos sa pisngi, pero mas pinili niyang itago ang sakit. Pagbukas ng malalaking pinto ng mansyon, sinalubong sila ng mga kasambahay na halatang nag-aalala. Senyorita, Diyos ko, ano nangyari sa inyo? Bulalas ni Aling Rosa, ang pinakamatandang kasambahay. Ngunit hindi nagsalita si Mira. Tahimik lang siya naglakad papasok habang nakayuko, at si Adrian naman ay nakasunod, hawak ang kanyang balikat. Pagkapasok nila sa silid, inalalayan siya ni Adrian na maupo sa kama. Agad siyang kumuha ng first aid kit at marahang nilinis ang mga sugat ni Mira. Masakit ba? Tanong niya, halos pabulong. Hindi na. Mahina ang sagot ni Mira kahit napapangiwi siya. Mas masakit pa rin ang lahat na nangyari. Napahinto si Adrian. Kita niya ang pikat ng damdamin ng dalaga. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Mira, sinimulang wika ni Adrian, hawak ang kamay niya. May mga bagay kang dapat malaman at ayokong manatili kang nag-iisip na nilaloko kita. Tumingin si Mira, may halong kaba at pagdududa sa kanyang mga mata. Noon pa man, hinahanap na kita. Simula nung mailigtas mo ako nung bata pa tayo, hindi na kita nakalimutan. Pinangako ko sa sarili ko na balang araw, hahanapin kita para makabawi, para maprotektahan ka. Nanlaki ang mga mata ni Mira. Kaya pala lahat gagawin mo para makasama mo ako. Tumango si Adrian. Oo, pero hindi madali. Si Lolo Rafael lang ang may kakayahang maghanap. Kailangan ko ng basbas niya. Kaya pinilit kong kumbinsihin siya. Nang pumayag siya,
Doon lumabas ang kontrata na pinirmahan ng madrasta mo. Ginamit niya ang utang ni Felina para mapasok ko sa mansyon. Napayuko si Mira. Ibig sabihin, alam mo na ang lahat? Na ibinenta ako ng madrasta ko? Hindi. Mabilis na tugon ni Adrian. Wala akong idea na ganun kalupit ang gagawin niya. Ang alam ko lang, kailangan kitang makita. Hindi ko akalain na ipambabayad ka mismo niya. Adrian, sobrang hirap. Akala ko nilalaro lang ako ng tadhana. Una, pinapahiya ako. Pinapagamit ako para sa utang. Tapos bigla ka namang lumitaw. At lahat ng akala ko, pawang kasinungalingan. Hinawakan ni Adrian ang magkabilang pisngi niya, marahan. Mira, hinding-hindi ko nilaro ang puso mo. Ang lahat ng ginawa ko, ang pagpunta rito, ang pakikipag-away sa lolo ko, ang pagsugal ng buhay ko para sagipin ka. Lahat yon dahil mahal kita. Natigilan si Mira, tahimik. Ang puso niya'y kumakabog ng mabilis. Adrian! Lumapit si Adrian at marahang niyakap si Mira. Sa una, nanatiling matigas ang katawan niya, pero unti-unti itong lumambot. Nakaramdam siya ng init at seguridad na matagal na niyang hinahanap. Hindi kita kayang bitawan, Mira. Hindi ko rin nahayaang masaktan ka ulit. Bulong ni Adrian. Niyakap niya ito pabalik, humahagulgol na. Ayoko na ng takot, Adrian. Ayoko na ng sakit. Pero paano kung bumalik sila? Paano kung saktan nila ulit ako? Ito ang tatandaan mo. Sagot ni Adrian, mahigpit ang yakap. Habang buhay ako, habang kaya kong lumaban, hindi ka nila mahahawakan ulit. Kinabukasan, nakaupo si Mira sa veranda ng mansyon. Pinagmamasdan ang paglubog. Huminga siya ng malalim, ramdam ang malamig na simoy ng hangin. Lumapit si Adrian, dala ang mainit na tsaa. Tahimik siyang umupo sa tabi nito. Salamat, Adrian, wika ni Mira. Tumingin sa kanya. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako ngayon. Walang anuman, tugon ni Adrian, ngumiti. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Matagal silang nagkatitikan at sa sandaling iyon, ramdam ni Mira ang katotohanan ng lahat ng sinabi ni Adrian. Sa wakas, unti-unting napalitan ang takot ng tiwala. Sa loob ng mansyon, lihim na nakamasid si Don Rafael mula sa malayo. Tahimik niyang pinagmasdan ang dalawa. Hawak ang kanyang tungkod. At sa likod ng malamig niyang anyo, isang ngiti ang unti-unting sumilay. Isang ngiti na pag-amin na baka sa wakas, natagpuan na rin ng apo niya ang pag-ibig na matagal niyang hinihintay para dito. Kabanata 14, Pag-amin ni Don Rafael. Tahimik ang buong mansyon ng gabing iyon. Sa veranda, magkatabing nakaupo sina Mira at Adrian, parehong nakatingin sa malamlam na buwan. Hawak pa rin ni Adrian ng kamay ng dalaga. Waray ayaw bitawan. Para kay Mira, iyan ang unang gabi matapos ang na nakaramdam siya ng konting kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Mira, Adrian. Mabigat ang tinig na umalangaw-ngaw mula sa hagdan. Sabay silang napalingon at nakita si Don Rafael na dahan-dahang bumababa. Hawak ang tungkod. Mapupungay ang mata, ngunit matalim ang tingin. Lalong kumabog ang dibdib ni Mira. Hindi niya alam kung ano naman ang mangyayari. Sumunod kayo sa opisina ko. Malamig na utos ng matanda. Nagkatinginan sila ni Adrian, pareho ang kaba, ngunit walang nagtanong. Tahimik silang sumunod.
Pagkapasok sa opisina, amoy agad ang mamahaling sigarilyo at lumang kahoy. Sa gitna ng gilid, nakaupo si Don Rafael sa malaking upuan. Pinatayo niya ang dalawa sa kanyang harapan. Marami na akong narinig, panimula niya. At marami na rin akong nakita. Napalunok si Naramdaman niya ang kamay ni Adrian na humigpit sa pagkakahawak sa kamay niya. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo? Tanong ni Adrian. Napatingin si Don Rafael kay Mira bago bumaling kay Adrian. Alam mo, Apo, hindi ko agad pinayagan ang kagustuhan mong hanapin ang dalagang ito. Hindi ko alam kung tunay bang damdamin o pansamantalang kabaliwan lang ang nararamdaman mo. Pero Lolo, singit ni Adrian. Itinaas ng matanda ang kamay. Kaya ko ipinalano ang kontrata. Ginamit ko ang utang ng madrasta niya upang mapasok siya rito. Hindi dahil gusto ko siyang gawing alipin, kundi dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya mong gawin para sa kanya. Nabigla si Mira. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kontrata? Ibig sabihin lahat ng ito pagsubok lang? Tumango si Don Rafael. Oo, at nakita ko na ang sagot. Lumaban ka, Adrian. Sinugal mo ang buhay mo, hindi para sa yaman, hindi para sa kapritsyo, kundi dahil sa dalagang ito. Hindi nakasagot si Adrian. Nanlumo at napayuko. Si Mira naman, gulong-gulo ang isipan. Pero ramdam niyang may katotohanan ang mga salita ng matanda. Nagpatuloy si Don Rafael, mas malumanay na ang tinig. Ngunit tandaan niyo, ang mundong ginagalawan ko ay hindi simpleng daigdig. Maraming mata ang nakatingin sa akin. Maraming kamay ang gustong umagaw ng yaman ko. At ngayong alam ng lahat na espesyal ka, Mira. Tiyak na pati ikaw ay madadamay. Napalunok si Mira, tila na ng lamig. Ibig niyo pong sabihin, hindi pa tapos ang panganib? Tama ka, sagot ng Don. Diretsyong tumingin sa kanya. Hindi pa tapos. Ang nakalaban natin, ang mga sindikato, ang kasakiman ng madrasta mo. Yan pa lang ang simula. At kung hindi kayo matututo, mauubos kayo. Ngunit sa kabila ng babala, lumambot ang mukha ni Don Rafael. Ngunit, isa rin ang napatunayan ko. Ikaw, Mira. Nagulat si Mira. Ako po? Oo, sagot ng matanda. Hindi ka materyosa. Hindi ka kagaya ng ipinarata ng iyong madrasta. Hindi ka rin duwag. Pinakita mong kaya mong lumaban kahit wala kang kayamanan. At dahil doon, nakikita kong karapat-dapat ka sa apo ko. Napaluha si Mira, hindi makapaniwala sa narinig. Sa unang pagkakataon, may nagsabing karapat-dapat siya. Lumapit si Adrian sa lolo niya. Nakayuko, ngunit may ngiti sa labi. Salamat, Lolo. Sa wakas, naintindihan niyo na ang lahat. Tumingin si Don Rafael sa kanya. Huwag mo kong pasasalamatan. Hindi pa tapos ang laban mo. Ang totoong laban ay ang protektahan siya sa mundong hindi madali. Kaya kong ipamana ang lahat sa iyo. Pero kaya mo bang isugal ang lahat ng yon para sa kanya? Mariing tumango si Adrian. Kaya ko, Lolo, at gagawin ko. Tumayo si Don Rafael, dahan-dahan, hawak ang tungkod. Nilapitan niya si Mira at marahang humawak sa balikat nito. Anak,
Malugot kitang tinatanggap. Ngunit tandaan mo, huwag kang basta-basta magtitiwala. Ang yaman ay parang apoy. Kung hindi mo kayang hawakan, ikaw ay masusunog. Hindi alam ni Mira kung ano ang isasagot. Tumangon na lang siya habang pinupunasan ng lahi sa kanyang pisngi. Lumabas sila ni Adrian mula sa opisina. Tahimik sila habang naglalakad sa pasilyo, ngunit ramdam ang bigat na mga salitang iniwan ni Don Rafael. Pagdating sa veranda, huminga ng malalim si Adrian. Mira, ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Kahit gaano kahirap, kakayanin natin. Tumingin si Mira sa kanya, mahigpit ang kapit sa kanyang kamay. Basta kasama kita, Adrian. Kahit saan, kakayanin ko rin. At sa gabing iyon, sa kabila ng babalang dala ni Don Rafael, unti-unting nagniningning ang pag-asa sa puso ng dalawa. Isang pangakong hindi nila bibitawan, gaano man kabigat ang mga pagsubok na darating. Kabanata 15, Pag-atake ng kalaban. Tahimik ang gabi sa mansyon. Ang mga ilaw sa labas ay tila kumikislap lang at ang mga kasambahay ay nagsimula ng magpahinga matapos ang mahabang araw. Nasa veranda si Mira. Hawak ang isang tasa ng tsaa. Sinusubukang aliwin ang sarili sa malamig na simoy ng hangin. Lumapit si Adrian, dala ang balabal. Huwag kang magtagal dyan sa labas, baka lamigin ka. Ngumiti si Mira at inabot ang balabal. Salamat. Alam mo, minsan iniisip ko, baka hindi ko deserve ang lahat ng to. Ang kapayapaan, yung proteksyon. Deserve mo, putol ni Adrian, mariin. At gagawin ko ang lahat para manatili yon. Hindi nila alam, sa dilim ng kakahuyan, malapit sa mansyon, may mga matang nakamasid. Sa isang madilim na van, nakatambay ang ilang armadong lalaki. Sa gitna nila, nakaupo si Felina, nakangisi habang hawak ang mamahaling bag na tila bagong bili. Siguraduhin nyo na ngayong gabi matatapos ang lahat. Wika niya, malamig ang boses. Babae, sigurado ka ba rito? Tanong ng leader ng sindikato. Kung mawawala ang dalagang yon, wala ka na rin mapapakinabangan. Hindi ko kailangan ng pagmamahal niya, sagot ni Felina halos pasigaw. Ang gusto ko lang, mawala siya sa landas ko at kayong mga sindikato, mababayaran ko. Basta gawin niyo lang ang trabaho. Nagkatinginan ng mga saka sabay-sabay tumango. Makalipas ang ilang minuto, tahimik na lumusot ang ilang armadong lalaki sa bakod ng mansyon. Binuksan nila ang mga ilaw ng flashlight at maingat ang gumalaw. Ngunit bago pa man sila makalapit sa veranda, napansin ng mga bantay ang kakaibang ingay. May mga tao sa likod! Sigaw ng isang gwardya. Agad na nagkaroon ng putukan. Adrian! Sigaw ni Mira. Nagulat at napayakap sa kanya. Mira, pasok ka sa loob! Utos ng binata, sabay hawak sa kamay ng dalaga at itinulak papasok. Ngunit bago pa sila makalayo, sumulpot ang tatlong lalaki. Hawak ang baril. Nagkaroon ng gulo sa mismong sala ng mansyon. Nababasag ang mga vase, nahuhulog ang mga kurtina at nagsisigawan ng mga kasambahay. Tumakbo ang ilan upang magtago, habang ang iba naman ay tinulungan. Hanapin si Mira! Sigaw ng leader ng sindikato, hawak ang itak. Napasigaw si Adrian. Hindi niyo siya makukuha. Sabay bugso ng galit at pagsukot. Nakipaglaban siya gamit ang sariling lakas. Tinamaan ng isa sa mga lalaki at nabitawan ng baril ko. Si Mira naman ay itinago sa likod ng malaking cabinet ni Aling Rosa, nanginginig sa takot habang pinagmamasdan ng kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Felina.
Nakataas ang Mira! Sigaw niya tila nagtatagumpay. Wala ka nang ligtas. Sa wakas, matatapos na rin ang lahat ng sakit ng ulo. Felina! Galit na Ikaw pala nasa likod nito. Tawa lang ang sinagot ng babae. Oo, ako. At ngayong gabi, mawawala na ang palamunin mong iniingatan. Nagpupumigla si Mira mula sa... Madrasta! Wala ka talagang puso! Hindi ko kailanman naging ina sa'yo. Malamig na sagot ni Felina. Nagpatuloy ang laban. Dumating ang ilang tauhan ni Don Rafael, armado at nakikipagsagupa sa mga tak. Bumagsak ang dugo sa marmol na sahig at ang mga sigaw ng mga tao ay umaalingaw sa buong mansyon. Hawak ni Adrian ang isang bakal at pinurat. Dumikit ka lang sa akin! Sigaw niya habang pinapalo ang mga umaatake. Adrian, baka masaktan ka! Iyak ni Mira, pero hindi siya pinakinggan ng binata. Sa isang iglap, halos nadapa si Adrian nang muntik siyang tamaan ng itak. Ngunit mabilis na gumanti ang tauhan ni Don Rafael at nailigtas siya. Isang lalaki mula sa sindikato ang nakalapit kay Mira, hawak ang baril. Huwag kang kikilos! Nanlaki ang mga mata ni Mira. Adrian! Ngunit mabilis na kumilos si Adrian. Itinulak ang lalaki at sinikmuraan. Kumalabog ang katawan nito mula sa mesa at bumagsak ang baril. Nagtagpo ang tingin ni Mira at Adrian. Parehong hingal, parehong sugatan. Ngunit alam nilang hindi sila bibitaw. Maya-maya dumating si Don Rafael kasama ang ilan pang armadong tao. Tama na yan! Malakas ang sigaw ng matanda. Nabigla ang mga sindikato. Kita sa mukha nila ang kaba. Hindi nila inasahan na may mas malaking puwersang darating. Umatras na tayo! Utos ang kanilang leader. Isa-isa silang tumakbo palabas ng mansyon. Iniwan ang kanilang mga sugatang kasamahan. Si Felina, galit na galit ay hinila na lamang ng isa sa kanila palabas. Hindi dito nagtatapos to! Sigaw niya habang tuluyang lumabas. Tahimik ang sumunod na sandali. Ang sahig na mansyon ay puno ng dugo at basag na gamit. Ang mga kasambahay ay lumabas mula sa kanilang pinagtataguan, nanginginig at umiiyak. Si Adrian, hingal at pawisan, agad na niyakap si Mira. Ligtas ka na, tapos na. Pero mariing umiling si Mira. Hindi pa tapos, Adrian. Nararamdaman ko, babalik sila. Napitingin si Adrian kay Don Rafael na nakatayo. Seryoso ang muka. Tama siya. Wika ng matanda. Ang laban na ito ay umpisa pa lamang. At kailangan niyong maging handa. Kabanata 16. Sakripisyo at pagbabago. Madilim ang paligid ng gabing iyon. Matapos ang huling pag-atake ng mga sindikato, doble na ang pagbabantay sa mansyon. Pero kahit gaano pa kahigpit ang seguridad, may pakiramdam si Mira na hindi pa tapos ang panganib. Nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang silid, nakatanaw sa labas. Tahimik ang mga gwardya, pero sa dibdib niya, kumakabog ang kaba. Lumapit si Adrian, halatang pagod, ngunit alerto pa rin. Hindi ka pa natutulog? Hindi ako mapalagay, sagot ni Mira. Mahina ang tinig. Parang may mangyayaring masama. Hinawakan ni Adrian ang kamay niya. Basta't nandito ako, walang makakagawa ng masama sa iyo. Hindi pa man sila nakakahinga. Muling umilingaw-ngaw ang putok ng... May pumasok na naman! Sigaw ng isa sa mga gwardya. Agad na kumilos si Adrian. Mira, halika! Hinila niya ang dalaga palabas ng silid, pababa sa pasilyo. Pero bago sila makababa, may 3 lalaking armado na ang Sumama ka sa amin, babae! Sigaw ng isa, hawak ang baril. Hindi!
Mariing sagot ni Adrian. Sabay tinulak si Mira sa likod niya. Nagkaroon ng matinding komosyon. Nakipagbuno si Adrian sa isa habang si Mira ay tinangkang. Bitawan ninyo ako! Nang akmang babarilin si Mira ng isa sa mga sindikato, mabilis na tumalon si Adrian Adrian! Sigaw ni Mira, nanlaki ang mga mata. Tumama ang bala sa balikat ni Adrian. Bumagsak siya, ngunit agad na bumangon kahit sugatan. Nikipaglaban pa rin siya gamit ang natitirang lakas. Mira, tumakbo ka na! Utos niya, nanginginig ang tinig sa sakit. Pero imbes na tumakbo, lumapit si Mira at inalalayan siya. Hindi kita iiwan, Adrian. Hindi ko kaya. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga gwardya at tauhan ni Don Rafael. Nagsimula silang gumanti ng putok at nagpilitang umatras ang mga sindikato. Naiwan si Adrian, duguan at halos hindi makatayo. Habang hawak niya ang sugatan na si Adrian, nangingilid ang luha ni Mira. Bakit mo ginawa yun? Pwede naman akong mamatay. Pinutol siya ni Adrian, pilit nang umiti kahit namumutla. Hindi ko hahayaan. Mas mabuti pang ako kaysa ikaw. Ikaw ang buhay ko, Mira. Nang marinig iyon, tila biglang bumigat ang... Noon niya lang lubos na naunawaan. Ang pagmamahal ni Adrian ay totoo. Kasinungalingan. Niyakap niya ang binata. Mahigpit. Adrian, tawarin mo ko. Ang dami kong duda. Ang dami kong takot. Pero ngayon, alam ko na. Mahal din kita. Nakangiti si Adrian kahit hirap. Salamat. Sapat na yun para lumaban ako. Dinala nila si Adrian sa loob ng mansyon. At doon siya ginamot ng doktor na agad na ipinasok ni Don Rafael. Habang ginagamot ang sugat niya, hawak-hawak ni Mira ang kamay niya. Hindi bumibitaw. Hindi ka mawawala sa akin, Adrian. Bulong niya, halos umiiyak. Hindi ko hahayaang maagaw ka ng sinuman. Kahit mahina, pinisil ni Adrian ang kamay niya. Lalaban tayo hanggang dulo. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Adrian sa higaan, umupo si Mira sa gilid niya. Hindi na siya ang dating takot at nag-aalinlangan. Sa halip, matatag ang kanyang loob. Adrian, mula ngayon, hindi na ako magtatago. Hindi na ako magpapadala sa takot. Magtutulungan tayo. Lalaban ako. Kasama ka. Napingiti si Adrian kahit hirap magsalita. Yan ang Mira na mahal ko. Hindi ka na biktima. Ikaw na ang magiging lakas ko. Nang gabing iyon, nagtipon ang lahat sa silid-aklatan. Si Don Rafael, ang kanyang tauhan, at si Mira. Tahimik silang nakikinig habang nagpapaliwanag ang matanda. Malinaw na hindi titigil ang mga sindikato. Ani ni Don Rafael. Lalo na ngayon, alam nila ang kahinaan natin. Pero ngayong nakita ko ang katapangan nyo, lalo na ikaw, Mira. Alam kong kaya nating harapin sila. Humigpit ang hawak ni Mira sa kamay ni Adrian. Tama ka, Don Rafael. Hindi ako magpapadala sa kanila. Hindi ako iiwas. Kung gusto nilang tapusin ito, magiging handa kami. Nagkatitigan ng lahat, puno ng determinasyon. Pagkatapos ng pulong, bumalik si Mira sa tabi ni Adrian. Pinunasan niya ang pawis sa noo ng binata at hinalikan ito sa noo. Adrian, simula ngayon, hindi na ako matatakot na ipaglaban ka. Kahit ano pa ang mangyari, mahal kita. Mahina ngunit malinaw ang tinig ni Adrian. Mira, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. At sa gitna ng dilim ng gabi, kahit sugatan at puno ng banta ang paligid,
kapwa nila nararamdaman na may bago silang lakas. Ang lakas na galing sa pagmamahalan ng handang magsakripisyo at magbago para sa isa. Kabanata 17, Pagbabayad ng Kasalanan. Madilim na ang kalangitan nang dumating ang convoy ng mga pulis sa bahay ni Felina. Tahimik ang paligid. Tanging ingay ng mga gulong at tibag ng mga lalaki sa uniforme ang naririnig. Mabilis silang pumasok sa bakuran, bit-bit ang search warrant at mga flashlight. Sa loob ng bahay, abalang-abala si Felina sa pagbabalot ng ilang gamit. May mga envelope ng pera at ilang mamahaling alahas sa mesa. Halata na handa na siyang tumakas at iiwan ang lahat ng gulo na siya mismo ang lumikha. Ngunit bago pa siya makalabas ng likurang pinto, bumungad na ang mga baril at sigaw. Felina Ramirez! Pulis siya! Huwag kang kikilos! Malakas na tinig ng hepe. Napatigil siya. Nanlaki ang mga mata at mabilis nagtago ng maliit na baril sa gilid ng kanyang palda na paligiran. Ngunit mabilis din siya napaligiran. May 2 pulis na agad dumapit at inagaw sa kanya ang sandata bago pa niya magamit. Walang kwenta kayo! Wala kayong karapatan! Pasigaw na depensa ni Felina. Pilit na nagpupumiglas habang isinasakay siya ng may posas. Habang inilalabas siya ng bahay, nakita ng mga kapitbahay ang nangyayari. Mga ilan na nagtakip ng bibig, ang iba naman ay nagbubulubulungan. Ang dating elegante at mapagmataas na Felina, ngayon nakaposas at nakayuko. Dinala ng pulis siya. Kinabukasan, tahimik na dumating si Mira sa presinto. Bagaman may kaba sa kanyang dibdib, alam niyang kailangan niyang harapin si Felina. Hindi para maghiganti, kundi para tuldukan ang lahat ng sakit na idinulot nito. Pagkapasok niya sa interrogation room, nandoon si Felina, nakaupo sa bakal na mesa, nakaposas pa rin at nakasuot ng kulay kahel na damit, pangkulungan. Nangingislap pa rin ang mga mata nito sa galit. Ngayon, ano na? Dumating ka para pagtawanan ako? Sarkastikong sabi ni Felina, sabay hampas ng mga kamay sa mesa. Huminga ng malalim si Mira bago sumagot. Hindi, Tia Felina. Dumating ako para sabihin sa'yo na tapos na. Wala nang kapangyarihan sa akin. Matagal mo na akong tinakot, inapi at sinaktan. Pero ngayon, wala na yon. Natawa si Felina pero bakas ang pait. Tapos na? Sa tingin mo makakalimutan ko na lang lahat? Lahat ng paghihirap ko? Ikaw ang dahilan kung bakit ako naghirap. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Umiling si Mira, pilit pinipigil ang pagpatak ng luha. Hindi ako ang dahilan. Ikaw mismo ang gumawa ng desisyon. Pwede kang pumili ng tama, pero lagi mong pinili ang masama. At ngayon, ito ang kapalit. Saglit na tahimik si Felina. Nakita ni Mira ang kabagyang panginginig ng labi nito. Tila ba may bakas ng pagsisisi, pero pilit tinakpan ng galit. Kung hindi lang sana ikaw. Kung hindi lang ikaw ang paborito ni Don Rafael. Hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa akin. Bariing sagot ni Mira. Ang totoo, matagal na kitang pinatawad. Pero ang hustisya, hindi yun pwedeng palampasin. Ito ang oras na kailangan mong panagutan ang lahat ng ginawa mo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Mira, puno ng lakas at tapang. Si Felina, puno ng galit at panghihinayang. Sa loob ng silid, tila ba dumaan ang maraming taon ng sakit at laban. Pero sa wakas ay malinaw na. Tumayo si Mira, hudyat na tapos na ang kanilang pag-uusap. Sana balang araw, matutunan mong tanggapin ang lahat na hindi kita kinasusuklaman, Tia Felina. Pero wala ka ng puwang sa buhay ko. Hindi na nakasagot si Felina. Napayuko na lamang ito, tila ba naubusan ng lakas. Ang mga matay puno ng luha na ayaw niyang ipakita at ang dating matapang na tinig ngayon ay naging bulong na lamang. Paglabas ni Mira ng silid, naramdaman niya ang gaan sa dibdib.
Parang sa unang pagkakataon matapos ang lahat, tunay na siyang malaya. Sa hallway ng presinto, naghihintay si Agad siyang lumapit kay Mira at mahigpit na hinawakan ng kamay nito. "Kumusta? Kinaya mo ba?" Ngumiti si Mira, bahagyan tumango. "Oo, tapos na Adrian. Wala na siyang kapangyarihan sa akin." "Good," sagot ni Adrian sabay yakap sa kanya. "Ngayon, wala nang makakahadlang sa atin. Ikaw at ako na lang." Sa labas ng presinto, sumilip ang liwanag ng araw. Isang simbolo na bagong simula para kay Mira. Malayo sa dilim ng nakaraan. Kabanata 18, Pagtatapos at panibagong simula. Ilang linggo matapos ang kaguluhan, unti-unting bumalik ang katahimikan sa mansyon. Ang dating puno ng kaba at panganib na paligid, ngayon ay napapalitan ng tawa at sigla. Ngunit higit sa lahat, si Mira ay tila nakahinga ng maluwag. Wala nang habol ang at ang madrasta niyang si Felina ay tuluyan ng nahatulan ng pagkakakulong. Sa loob ng silid, nakahiga si Adrian, ngayon gising at nakangiti. Halos kompletong gumaling na ang sugat. "Kumusta ang mahal ko?" Biro ni Mira habang inaayos ang unan sa ilalim ng kanyang ulo. "Mas lalo akong gumagaling kapag ikaw ang kasama ko," sagot ni Adrian sabay hawak sa kanya. "Mira, hindi ko akalaing darating ang araw na ganito ako kasaya." Napangiti si Mira. "Ako rin. Ang dami nating pinagdaanan. Ang dami kong luha, takot at galit. Pero ngayon, alam ko na kung saan ako nabagay. Dito, sa tabi mo." Isang araw, ipinasok sila ni Don Rafael sa kanyang opisina. Nakasandalang matanda. Mahigpit ang tingin ngunit may bahid ng ngiti. "Adrian, Mira," wika niya. "Ngayon ay malaya na kayo sa lahat ng banta. At bilang huling habilin ko bago ako tuluyang magpahinga, nais kong makita ang pinakapinapangarap kong kasal dito mismo sa mansyon na ito." Nanlaki ang mga mata ni Mira. "Don Rafael!" "Hindi mo na kailangan tumawag sa akin ng ani ng matanda. Kung tatanggapin mo, gusto kong ituring kang tunay na apo. At ikaw, Mira, bilang bahagi ng pamilya." Halos mapaluha si Mira at napahawak siya kay Adrian. Ang binata naman ay ngumiti at yumuko bilang respeto. "Salamat po, Lolo. Hindi ninyo pagsisisihan ang desisyong ito." Dumating ang araw ng kasal. Ang buong mansyon ay napuno ng mga bulaklak, ilaw at musika. Lahat ng tauhan, gwardya at ilang piling panauhin ay nagsidalo. Si Mira, nakasuot ng puting long gown, ay halos hindi makilala. Ang dating simple at api-apihan, ngayon tila isang diwata sa ganda. Habang naglalakad siya sa aisle, hawak ang bouquet, hindi mapigilan ni Mira ang maluha. Sa isip niya, bumalik ang lahat ng alaala. Ang pagtulak sa kanya ng madrasta papasok ng ang takot, ang sakit, at ngayon, siya na ang reyna ng puso ng lalaking matagal nang naghahanap sa kanya. Si Adrian, nakatayo sa altar, nakaitim na suit, nakangiti habang pinagmamasdan siya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila nawala ang lahat ng tao sa paligid. Sila lang ang naroon. "Adrian, Mira," wika ng pari. "Handa na ba kayong ipangako ang pag-ibig at katapatan sa isa't isa?" Magkahawak ang kanilang mga kamay. Si Adrian ang unang nagsalita. "Mira, simula pagkabata, ikaw ang liwanag na nagligtas sa akin. Pinangarap kitang hanapin. At ngayong nandito ka na, ipinapangako kong hindi na kita papakawalan." Sumunod si Mira, nangingilid ang luha.
Adrian, hindi ko akalaing ang isang dalagang minsang ibinenta ay magiging asawa ng lalaking matagal nang nagmamahal sa kanya. Ipinapangako ko, sa hirap at ginhawa, ikaw lang ang pipiliin ko. Nagpalakpakan ng lahat at tuluyan silang pinag-isang mag-asawa. Matapos ang seremonya, sinalubong sila ng masigabong palakpakan at pagbati. Naghagis ng bulaklak si Mira at halos lahat ng kababaihan ay nagtatawanan sa pagkuha nito. Sa bawat halakhak at awitan, ramdam na ramdam ang kaligayahan sa paligid. Ngunit sa kaligitnaan ng kasiyahan, biglang bumukas ang malalaking pinto ng mansyon. Pumasok ang isang lalaking hindi pamilyar sa karamihan. Matangkad, matipuno, at malamig ang tingin. Tahimik ang lahat nang magsalita siya. Pasensya na kung naistorbo ko kayo. Aniya, may matigas na boses. Pero kailangan kong sabihin ang totoo. Lumingon si Don Rafael, nanlaki ang mata. Ikaw? Diretso ang tingin ng lalaki sa kanila, saka ngumiti ng mapait. Hindi pa tapos ang lahat. Dahil ako ang tunay na anak ni Don Rafael. Naggulat ang lahat. Napaawang ang labi ni Mira. Hawak ang kamay ni Adrian na biglang lumamig sa kaba. At doon nagtapos ang kasal. Hindi sa katahimikan ng pag-ibig, kundi sa pagbubukas ng panibagong lihim at mas malaking palaisipan. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!